Paano ko kayo didebatehin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Yak, ikaw nag-offering, ang liit ng offering, kaya naman. Bigla itong natumba. Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Hold on to your seat. Akala mo tahimik ang religion? Wrong. Dahil sa video na ito, sila-sila na ang bida. May nakakaasar, Pagpagpangit, rape. nakakaaliw, Akong may-ari ng sanlibutan ngayon. at mapapamura ka sa mga eksena. Makinig, yung mga tithes lang ng tithes, walang offering. Hi, ako nga pala si Kuya Sam. At sa video ito, ihahatid ko sa inyo ang top 10 most powerful religious personalities sa Pilipinas. Number 10, Small Offering Slayer. Okay naman sa karamihan ng tao ang hero na ito. Pero eki sa kanya kapag maliit ang offering mo. Yan din ang nagsisilbing kahinaan niya. Minsan po nag-offering ang church, sabi ko, ba't ganito lang ang offering ng church? Ang liit-liit. What the fuck? Alam mo, I really signed a check. I put 100,000 pesos. Kasi hindi ako makapaniwala na tayo na andito, sabi mo, yak, ikaw nag-offering, ang liit ng offering, kaya naman, ikaw ba yung nag-offering na yon? Naintindihan nyo ba yon? Gago! I tell this to people, sabi ko, yak, kayo yung nag-offering nun, ang liit-liit. Hindi ka tanggap-tanggap sa akin. Number 9, Lord of Bad Advice. Mukhang mabuti sa panlabas, pero pag nagbigay ng mga payo sa church, laging mali ang kalalabasan. Handa ka na ba sa kanyang guidance? Sabi niya, pag ano daw, pagpagpangit, rape. Pangit yun ang rape sa'yo, pangit. Pero pag pogi, ang tawag, one night stand. Yeah, boy. May ibang kasabihan tong kapatid kong yun. So, alam nyo na, ha? So, pili-pili tayo. Pero ang sinasabi ko lang, dahil royalty ka, huwag kang papatol sa just. Amen? Alam nyo, pag nagtatrabaho ka na, pag lalaki ka, pag nagtatrabaho ka na, higit sa nakikita mo ngayon, ang pwede mong ligawan. Bakit? Siyempre, kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. That's not your level. Hindi lang sa material, ha? Alam natin na mahirap kausap ang hindi aral. Isipin mo kung hindi marunong magsulat o magbasa. Kaya dito tayo. Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Wow. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Wow. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Wow. Magpe-pray pa din naman daw siya. Wow. Lilipat lang naman daw siya ng church. Wow. Hindi naman daw siya magbabackslide. Wow. Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? Wow. Number 8, Eagle Omniverse. Hindi alam kung saan nagmula ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ayon sa alamat, halos lahat ng kanyang nasasakupan ay napasunod niya. Sobrang lakas ng kanyang impluensya, maging ang KMGS at Senado ay naimbitahan pa siya. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ng daan-daang miyembro ng SBSI o ng Socorro Bayanihan Services Incorporated at ang paratang sa kanila bilang isang kulto. Lumipad pa Maynila ang grupo ni Senyor Aguila para humarap sa Senado. Yung mga baril na nakikita natin sa post sa Facebook na ginagamit o noon ay ginawa namin para sa isa pong preparation for making of short film. Gawa sa kahoy po lahat yan. Definitely, we can say that hindi yan gawa ng wood. Ang mahigit 5,000 miyembro ng SBSI na nasa Sitio Kapihan, karamihan mga profesional katulad ng mga teacher, pulis at empleyado ng gobyerno. Lahat kaming nag-mass resignation. Umakyat kami ng bundok. Kasi naawa kami sa aming mga tao. Paano na kami ngayon? Mga wala kami leader. Siya po ang binigay. Siya po ang inibilin ng aming maraming leader. Paano na? Pag mawala si senyor, ano ngayon? Ha? Kahit Ano? kailan, wala kami record, criminal record. Wala. Kahit kailan sa lungsod, wala. Pero bakit nagkaganito? Number 7, The Confusionator. Nakakaaliw talaga ang kapangyarihan ni Father. Kasi kahit anong hula mo, mali ka pa rin. Hindi mo matatamaan kung ano ang susunod na mangyayari.
Naniniwala tayo doon sa kasabihan na habang may buhay, may habang may buhay, may habang may buhay, may pagsubok. Dahil tayo katiwala ng Diyos, binibigyan din niya tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya po doon sa pagsubok na yon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay ay mayroong, habang may buhay mayroong pagsubok. Habang may buhay may pagsubok. Pagbangon. Huwag niyong hayaan na kapag meron kayong pinagdaraan ng pagsubok, ay hindi kayo babangon. Kailangan meron tayong pagsumikap na pagtsatsagaan natin yung ating mga pagsubok na pinagdaraanan. At kapag mayroong pagsubok at mayroong pagbangon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay, na habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-ibig. Saka pa lang natin mauunawaan at matatanggap na talagang habang may buhay, may ayaw nyo nang sumagot. Number 6, the humiliator. Powers, mapapahiya ka. Weaknesses, tight ng tights, wala namang offering. Defense, may project siya sa taas. Pagagalitan ko yun eh. Ngayon, no? Hindi na tumino eh. Hindi na naging on time yun. Yan, no? Karating mo lang ba, Jupes? May sinundo ka ba, anak? Nauna pa yung mga bisita ko sa'yo. Mas madali kayong magpatawad sa financial immorality kesa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua. Makinig, mga magnanakaw. Makinig, Jupes. Makinig. Yung mga tithes lang ng tithes, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho. Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. Huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka sa servisyo mo. Sana all. May nagtatrabaho mga anak nyo. Sakripisyo kayo, si Jemuel. Jemuel. May mga trabaho na yan. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na, Adrian? Ang taas? Project natin. Ikaw, Arvin. Nakita mo na, Arvin? Kita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Hindi kayo makatayo? Iyang hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas. Tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, kwenta mo. Magbigay. May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman. Okay ba? Miski na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Ano ba naman yan? Bisita. Pwedeng bisita, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Gago! Kaya-hiya ka. Number 5, the Holy Joker. Dumarami na nga ang nagsisimba simula nang magsimula siyang mag-preach. Kasi hindi ka maboboring during the homily. Pare, nagpapakumpisal. Biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya. Lalaki yung kumakatok, puro dugo damit. May takma ba, puro dugo. Sabi ng pare, ba't puro dugo ka? Father, nakapatay po ako ng tao. Ba't mo pinatay? Father, nag-uusap lang naman kami. Nawi sa pagtatalo. Ayaw niya pong magpatalo, Father. Kaya pinatay ko na lang siya.
Ano naman ang pinag-uusapan yung nauwi sa pagtatalo para maging dahilan para patayin mo? Pinipilit niya yung kanya, Father eh. Sabi niya kasi, meron daw Diyos, may Diyos daw. Sabi ko sa kanya, walang Diyos, wala. Pinipilit niya talaga ako, Father. May Diyos nga, may Diyos. Sabi ko, wala nga. Ayaw niyang tumigil, Father. Pinatay ko na lang siya. Ikaw, Father. Naniniwala ka bang may Diyos? Sabi nung pare, dati. Oh. Bakit? Kung sa inyo nakatutok yung palakol, maninindigan kayo? Ha? Kahit ako sabihin ko, chismis lang yan. Tatago na ako sa kumbento. There are tests of faith. Kapag dumaraan tayo sa mabibigat na pagsubok, alam naman ng Lord na pinanghihinaan din tayo ng loob. Dasal ka ng dasal, wala naman nangyayari. Yung isang bata, si Totoy, magpapasko kasi sinasabi nitong parish priest, sumulat kayo ng prayer request at ilagay sa ilalim ng kama ng baby Jesus at sa Pasko makukuha nyo kahilingan nyo. 3 taon sumusulat si Totoy, Dear Jesus, bigyan mo naman ako ng bisikleta sa Pasko. Love, Totoy. 3 taon sumulat ng bata. Wala naman dumating na bisikleta sa 3 taon. Dahil sinabi na naman ng pare, sumulat kayo. Hindi na sumulat si Totoy. Ba't ka pa susulat? Wala namang nangyayari. Pero nagsimba pa. Nagsimba ng Pasko. Tapos ng misa, nagpunta rin sa Belen. Lumingon-lingon. Nung walang nakatingin, kinuha yung ribulto ni Mama Mary. Nilagay sa backpack. Tapos sumulat, Dear Jesus, pag hindi mo ako binigyan ng bisikleta, hindi mo na makikita nanay mo kahit kailan. Tandaan mo, huling babala ko na ito. Kidnap for ransom. Di ba? Nangyayari sa atin yan. Kapag nagkaroon ka ng mabigat na karamdaman, sabihan ka ba naman ng doktor, may taning na buhay mo, kakapanghina din ang loob yan, di ba? Di mo tuloy alam kung bakit sa akin nangyari ito. Sabi ng doktor, may taning na buhay mo. Ikaw naman, may magagawa pa po ba ako, doktor, kung sakali? Mabuti pa, mag-asawa ka na lang ng pangit at masama ang ugali. Pag ginawa ko po ba yung gagaling pa ako, hindi na rin. Pero pag ginawa mo yan, mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay. Biro mo, kung yun ang pagmumukhang katabi mo araw at gabi, pangit na nga, masama pa ugali. Magbibikti ka na, hindi mo na hintayin yung taring. Lalo yung isa, may taning na buhay mo. Gano pa po akong katagal, doktor? 10. 10? 10 years? 10 months? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kung di ka ba naman panghinaan ng loob niyan eh. Sometimes our faith weakens. Kapag mabigat na ang laban, tayo ay pinanghihinaan din ng loob. You can do it! Nice. Number 4, superpossession. Ang kapangyarihan niya ay support type, tulad ni na Estes at Rafaela. Kaya, healing for everyone. Pagtuwala ka lang sa sarili mo, ikaw ay aking tutulungan. Yung candy ka? Ang dulo, dito ka gagaling. Palakas ang kumukulam sa'yo, papunta na sa banak. Bago nang gagamot, ang mga kasamahan niya, nagdasal muna ng rosaryo. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagdarasal, bigla itong natumba. Sinubukan siyang itayo. Baluktutin mo muna ang pinti ko, Peregrine. Nagpaapak din si Apolito sa kanyang mga kasamahan. Aba na, Aray ko! sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Parang gumagaling ako. Number 3, the Eternal Queen. Ang may-ari ng langit at lupa.
the Encantadia, the Diplomat. Tatandaan na nito lang nakaraang buwan, gumawa ng ingay ang grupo matapos ipadlock ng mga armado nilang miyembro ang ilang mga establishmento sa Surigao City na tumanggi raw magbayad ng hinihingi nilang buwis at pumirma rin sa mga dala nilang dokumento. Hindi puputok ang armas nila sa mga 72 spiritual po. Kaya ngayon magbaha ng dugo ngayon. Ito ang gusto niya? Ferdinand Marcos Jr. President. Ayusin mo to! Ayusin mo to! Nakakahiya kayo? Hindi nyo na nag-govern ang sarili nyo sa injustices. Takot kayo magutom? Hindi nga kami takot dito magutom. Sabi namin, acceptance of reality lang. Andyan na ang diplomatic immunity, sovereignty. Dahil hindi yan ang tinitingnan ng Panginoon ang ating kasalanan. Andito siya para sa masasama, hindi sa mabubuti. Dinampot. Walang due process. Naglabad ang Ijo Oyo. Kung hain ka mo magkuha ng due process, andito po kay Bai. Lourdes Latraca Infante po. Andyan may warrant of arrest dyan. Kan Bai. To arrest warrant. Andyan kay Chua po. Andyan kay sa branch to po. Andyan sa branch to po. Andyan sa branch to po. Wag na kayo magbukas. Mga establishment ko man. Damay ka mo kay an establishment. Yan ang mga totoong rebellion, mga mayayaman, politiko. Yan ang totoong mga protector, rebelde sa ating ancestral lang po. Hindi nyo matanggap, hindi na kayo makakilos dahil hindi nyo magawang mag-file ng kaso sa amin. Natataranta na kayo? Natataranta na. Saan nila kukunin ang due process, sabi ni Sara Duterte? Due process po. Tumanon ta ang batas. Due process po. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam saan ang due process. Sa akin po. Sa amin po. Dahil dito ay pinagkatiwala ng Panginoon ang yaman since time immemorial sa tribo. Mabuti ang tribo dahil makontento. Hindi marunong magnakaw sa kaban ng bayan. Dahil makontento na kami pakainin. Hindi na ipagkatiwala sa inyo ang yaman sa ngayon po. Sa inyo mga politiko, dahil kung sa inyo ipagkatiwala ng Diyos, walang mangyayari sa amin tribo, magugutom pa rin kami. Kayo lang ang mabubusog. Kami ang mga pulis kinakisan sa CIDG aron sa pag-serve ining maong warrant of arrest. Nabulabog ang katahimikan sa compound na ito sa Surigao City sa Mindanao sa pagsalakay ng mga miyembro ng PNP CIDG. Isang tao ang kanilang naaresto, kabilang na ang mga tumatayong leader ng grupo, sina Dato Adlaw at ang misis nitong si Bae Lourdes na nahaharap ngayon sa patong-patong na mga reklamo. Number 2, The Truth Seeker. Isa sa mga idol ko. Ang taong lahat ng turo ay galing sa Biblia. Sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato, ang simbahan at ang mga religious organization? Pananaw ko po hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Alright. 500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas. Hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas. Dahil nga dyan sa kai-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leaders. At alam niyo ang ginagawa, nangyayari? Eto, ang nangyayari, kahihiyan pa ng inyong Diyos. Di ba kahihiyan ng grupo ni Almeida na nagpatong pa ng kamay na gano'n, nanalo, hindi lang nanalo? Kahihiyan yun eh. Obet, how do you react to that? Hindi natin ang kahihiyan ng ating Diyos. Huwag na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, sugo ako ng Diyos. Di tama, dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya. Di mali ang Diyos mo. Naihi ka na hindi ka namimilipit sa sakit, maswerte ka na nun. Bakit?
Eh meron tao, ang yaman-yaman tuwing iihi, hindi makaihi, dinadialysis eh. O meron naman tao na ang yaman-yaman may pabrika ng sapatos, wala naman siya sapatos. Kasi putol na yung dalawang paa, may diabetes. Hindi ba malaking milagro ng Diyos yung wala kang ang pambili ng sapatos, wala ka pang tsinelas, naglalakad ka sa daan, paa-paa, pero ang tibay ng paa mo. Napako hindi man lang natetano, hindi ba milagro yun? Oh, meron ganun yung mga taong kalye, kumakain ng basura hindi man lang nasakitan tiyan may merong kayayaman nadapuan lang ng langaw yung pagkain, tinapon And now, this world shall know pain. Almighty push! And the number one most powerful religious personalities in the Philippines is the Celestial Prime. Siya ang may-ari ng sanlibutan, the Alpha and the Omega. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Umi-stop. Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Di umi-stop din. Pasalamat kayo sa akin. Pasalamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo kung nagpa-stop ng lindol. Hindi ko sinabi to na walang witness May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na stop! Stop ka agad. Sabi ni Sterlet, nga no? Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napa-stop ko yung lindol na yon. Pero, hindi ko na nasasabihin ito dahil baka ito ay sasabihin yung pagyayabang. Hindi ko na nasasabihin, minention mo lang na ako ang dahilan Wow, mali ang interpretasyon mo. Magsisi ka. Si Quiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano, abangan nyo yan. So inahamon kita Quiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang lindol apakayabang nyo pala Sabi niya daw, stop. Sige nga, punta kang gitna ng EDSA, stop mo yung traffic doon. Lindol lang yung pinay-stop ko. Dumating pa yung challenge na ipay-stop ko daw yung probinsyano o kaya yung sa EDSA. Kailan mo ba gustong mapay-stop ang probinsyano? Ikaw, pwede ka. Kailan mo gustong i-stop? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan? Ikaw, pwede ka. Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Damn! So kayo, pag kayo nasa entertainment at masyado na kayong sikat, pati yung network ninyo masyadong sikat, think about helping humanity. Amen. Think about being an example to others. Amen. Think about being an example to the next generation. Pero yung challenge mong yon, hindi lang ako nakarinig nun, kundi ang Diyos nakarinig nun. So, hindi kita hahatulan. Hihintayin ko na lang kung ano ang kalalabasan ng challenge mo. And we have this just in. The Philippine National Telecommunications Commission is ordering ABS-CBN, its radio stations DZMM and MOR to stop broadcasting operations. And this after the media giant's franchise expired on Monday, May 4th. Earlier, Philippine lawmakers said they see no reason why ABS-CBN Corporation cannot continue operating even without a provisional authority from the National Telecommunications Commission. The House Committee on Legislative Franchises Chair, Franz Chicoy Alvarez, says Congress has the exclusive authority to deny or extend broadcast franchises.
Agusan Representative Lawrence Fortun, meanwhile, is calling on the Office of the Solicitor General to set aside its legal row with ABS-CBN as the Philippines deals with COVID-19. Senator Sonny Angara notes that Solicitor General Jose Calida contradicts the Justice Secretary when he told the NTC that it was in no position to grant ABS-CBN a provisional authority to operate. Philippine Justice Secretary Minardo Guevara had said there is a basis to allow ABS-CBN's operations while the bills for its franchise renewal are pending in Congress. Malacanang is keeping its hands off the issue. It says it will comply with the NTC decision. ABS-CBN is the parent firm of this news channel. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurrender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno.